Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Katulad ho nitong pag-uusapan natin. Eto na siya. Oo. Pondo ni Tamba. Wala nang lusot dito si Tamba sa buwatan nila Raul at asawa niya. Naku po. Eto, panoorin natin to mga yung mga sabwa-sabwatan. Eto na ba yun sa 500 Sa 500 billion na hinahanap natin mapahanggang ngayon? Na bakit wala pa rin? Ito, basahin natin yung title. Wait lang ha. Wala nang lusot dito si Tamba sa buwatan nila Raul at asawa niya, siniwalat ni Ka Eric. Panoorin natin to. Inuulit-ulit ito kasi matagal na nangyayari ito, no? Yung corruption na ito. At habang nandito tayo, no, tayo ang buhay ngayon dito sa kasaysayan ng mundo, tayo ang buhay ngayon dito. At sandali lang tayo dito. Gusto ba natin iiwan itong ganitong bansa sa ating mga anak na kung saan sila JJ Suarez ay pwede ba't kasama ako dun? Wala akong alam dyan Ay Suarez. Kala ko JJ. Kasi palayaw ko kasi. Palayaw ko JJ. O, dalawang J talaga palayaw ko Suarez pala. Okay, safe tayo. Kala ko JJ Guevara Hindi, totoo naman yun. Kayo ba mga ka-DDS, papayag po ba kayo na iiwanan natin sa pamilya natin yung ganitong kawalang kwentang bansa natin? Ha? Payag ba kayo na magkakaisip yung apo, anak, or kapatid na pagkamulat nila dito sa bansa natin, ganito kahirap, ganito kagulo, ganito ka walang kwenta? Payag ba kayo? Ako hindi ako papayag. Kaya nga sabi ko sa inyo, gumawa na lang tayo ng sarili nating mundo. No? Kasi wala na, napaka-toxic na talaga. Ultimo nga yung pangkain ng mga baboy ko. Ang mahal Ano pag nabenta ko na ata yung mga baboy dun yung mga ginastos ko dun sa pagkain nga parang hindi ata aarukin sa sobrang mahal ng feeds ngayon. Tapos puro lumalabas sa bunganga nila. Dapat asikasuhin, magbigay ng malasakit sa magsasaka, sa mga kababayan nating hikahos sa pamumuhay. Utang na hanggang ngayon, wala kang makita. Asan na? Asan na yung sinasabi niyong para sa bayan kayo? Certification. Or itong worse even, sila Franz Castro, mga komunistang terorista na nagpupundo ng NPA. Operatiba, ang ibig sabihin, kasi kaya ako tinanong sa iyo, Eric, anong ibig sabihin ng pagpondo ni Martin Romualdez? Naku po. Yung kanyang asawa. Naku po. Head ng Committee on Accounts. Yeah. Bakit kaya ganun? Bakit puro asawa na lang ang mga nagmamando? Di ba kay Dayunyor ganyan din ang issue? Ngayon hindi na natin talaga mapagkakaila na magpinsan nga sila. hindi na ho natin matatanggi na magpinsan nga talaga sila. Pare-parehas Sunod-sunuran sa asawa Ito hirap dito, lola ko, huwag kayo magpa-under sa asawa niyo. Walang yala, mga takosa pala kayo. Dali lang tayo dito. Gusto ba natin iiwan itong ganitong bansa sa ating mga anak na kung saan itong sila JJ Suarez ay pwede lang certification? Or itong worse even, sila Franz Castro, shout out, mga komunistang terorista, operatiba, ang ibig sabihin, kasi kaya ako tinanong sa iyo, Eric, anong ibig sabihin ng pagpondo ni Martin Romualdez at ni Yeda, yung kanyang asawa, ng CPP,
head ng Committee on Accounts. Yeah. Doon dumadaan ang mga pundo at releases. Hindi na talaga uso ang delikadesa ngayon, no? So, ang ibig sabihin, no, mga kababayan, ang mga anak natin ang namemeligro dito. Kasi ang CPP-NPA... Ang talino ng strategy ni Tamba tsaka ni Da Junior, no? Hindi, sa totoo lang, talagang nilagay niya yung pinsan niya doon sa daanan ng pera. No? Ang galing, ang ganda ng strategy nila, wala talagang kawala. Doon talaga nila doon niya talaga ipinwesto si Tamba para salong-salo nila lahat ng pera ng bayan. Sila yung budget secretary. No, ang lupit ng strategy nilang, ang lupit ng ginawa nila strategy, no? Walang kawala eh. Oo, talagang talagang salong-salo nila. So kapag nagreklamo ka, yari ka. Wala kang allowance. Wala kang pondo. NDF ang pinaka-target nila ay ang mga anak natin. Correct. Okay. Ibig sabihin, napaka-iskandaluso na ang nagpopondo ng terorismo, ng komunistang teroristang grupo, Ma'am ay Loisa ang Sharaw. gobyerno mismo. Ma'am Karen Courtesy Domingo Sharaw. ng sabwatang Romualdez, CPP, NPA, NDF. Itanggiman niya o hindi No. at pinapalusutan niya ang katotohanan ay nasusukat at nakikita sa aktual na kaganapan. Yun! Balikan natin yan, Ma'am Lorraine. Dito sa Pilipinas nating mahal, hiramin muna natin at ipakita ang mga balita na inilahad at nailakhala sa SMNI mula dito sa ating inihayag kanina na headline story na magkakaroon na o nagkakaroon ngayon ng officer in charge bilang Chief of the Philippine National Police. Pa-share Pakinggan na natin ang live ulat mga mula sa ka-DDS. SMNI. Okay? Habang aayusin ang ating technical support sa Pilipinas nating mahal. Ba't may pa OIC pa? Oo nga no? Bakit hindi nilang idirekta? Ibig sabihin, may inaantay pa? Parang yung tingin ko tuloy sa President, weak leader. Parang hindi siya Hindi makapag-decide. mag-desisyon. No? Weak leader. OIC muna. At sakit naman nun, ma'am. Sa pulang tansuan dun. Loko din dun si ma'am, sabi niya, napapansin ko tuloy sa presidente natin, weak leader. O isa pa to, no? Ito, about sa pondo. Bakit kaya ito hindi nasisilip? Bakit kaya ito hindi na pag-uusapan, no? May nakakapagtaka lang. Bakit lahat ng issue na pumapaikot sa gobyerno hindi na pag-uusapan? Bakit yung mga wala na sa gobyerno, yung mga wala naman dun sa gobyerno, ang mga issue na napag-uusapan? Unas, Tatay Digong, wala na sa government yan. Labas na yan. No, bakit napag-uusapan? Diba? So, tutusin, mas marami pong problema sa loob ng gobyerno kaysa sa labas. Yan ang katotohanan. Mas marami pong problema dun sa loob ng gobyerno kaysa sa labas. Yung war on drug ni Baste, hindi naman totaling problema yun eh. Sila lang yung nagbibigay kulay doon. Hindi naman talaga problema yun. Dahil yung war on drugs na yan, ayan yung naging mapayapa ang bansang Pilipinas. Pero tingnan nyo ngayon, 'di ba? Mas kinukonsinti nila yung mga adik. Tapos yung mga kapulisan, niimbestigahan pa. Tinanggal pansamantala sa pwesto, no, para sa mga adik. Tsaka nakakita. First in history of the Philippines na mas kinampihan yung mga adik kaysa sa mga kapulisan. Na mas pinoprotektahan yung mga adik kaysa sa mga kapulisan. Only in the Philippines. Diba? Only in the Philippines. Wala kang makakitang sa ibang bansa. Hindi mo makikita ng ganyan. Pero mo, adik na. Diba? Adik yung mga namatay sa war on drug. Pero yung mga pulis pa yung mga nasisi. Sila pa yung parang mali yung ginawa. Diba? Tapos yung mga pinagyayabang na mga vlogger na mapayapang war on drug daw. Na kung wala yung mga vlogger,
na mga katulad namin, hindi nyo malalaman na mas marami pa palang namamatay sa war on drug ni BBM kaysa kay Basti Duterte. Kung wala yung mga vlogger na katulad namin. Ay paano na lang kung wala kami dito? Wala ang Banateros, wala ang DDS vlogger. Yan katulad niya nila Sir Buster, nila Spencer, nila BMR. Yan, silang lahat diyan. Paano pag wala kami dito? Hindi niyo pa hanggang ano 'yun magbano kayo parang nananatili pa rin kayo sa isang kasinungalingan. Kasinungalingan na katulad niyan sa war on drug na yan, na pangit yung war on drug ng style ng Duterte at mas maganda sa style ni Marcos. Diba? Tapos nung malaman-laman natin, mas di hamak na maraming namatay. O ngayon, iniimbestigahan yung mga PNP Davao about dun sa mga namatay sa war on drug ni Baste. Bakit ayaw nilang imbestigahan yung mga pulis na about naman dun sa war on drug ni BBM? Bakit yun hindi na naiimbestiga? Dapat maging patas tayo. So sige, inimbestigahan nyo yung PNP Davao doon sa war on drugs sa Davao. Hindi imbestigahan nyo rin yung mga pulis doon sa pulis doon sa war on drug ni BBM nung simula nung umupo siya. Diba? Tapos dapat ine-airin nyo sa mga yan, sa TV5, sa GMA, sa ABS-CBN. Walang yan, puro yung laman ng report nyo, puro Duterte, China, Yubuloy. Tanama. Sa totoo lang, mas tinatalo ng mga vlogger yung mga network ngayon. Sa totoo lang Dito sa mga vlogger, nalalaman mo yung katotohanan eh. Depende na lang sa tansuan Pero pagdating sa network, tignan nyo, halos isa lang lahat ng report nila. About lang kay Duterte, sa secret deal. Pero itong mga ganito, katulad nitong sa Pondo na to, katulad nung ebidensya na nilabas ni Marlica, wala ka man lang mapanood sa kanila. Deadma. Diba? Ganon kabayas ang natin ngayon. Ganon ka walang kwenta dito ngayon sa Pilipinas. Diba? I mean, honestly. Correct. Kasi there's a big difference There's a big difference sa moral ng isang institusyon kapag ka ang nag-head sa inyo ay OIC lang. So, nag-aabang kayo. Limited powers yun. Limited powers. Yan, SMNI. Mag-sign ng certain documents. Correct. And you're waiting. You're waiting for a more permanent leader. So, it affects the morale and of course the performance. Ma'am Karen Domingo, salamat. Is on the hanging of the balance. Ibig sabihin po mga kababayan, may naglalabi. Si Bongbong Marcos yun. May naglalabi. Hindi pa natapos ang labing. Pero it doesn't seem like the president knows the difference between OIC and a real leader because he keeps doing it from the very start. It took us about a year before he became the DOH secretary. Mukhang hirap na hirap siya. He's a very weak leader. Sa Department of Agriculture. Yes. Isa din yun. Mahigit isang taon hinawakan niya, inakapasiti na concurrent na para bagang walang matitino at mabubuting mga lingkod bayan na may kaalaman sa agriculture. May na-accomplish ba siya? Lumala from 41 pesos ang bigas nang umalis si Pangulong Duterte noong 2022 July 1, ang pinakamataas na bigas per kilo ay 41 pesos. Nang hinawakan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang Department of Agriculture, ang kanyang accomplishment ay naging 68 to 75 pesos per kilo. Biruin nyo yun, ang laki po ng dinagdag. Tapos umaasa tayo na pag umupo siya, magiging 20 kilos ang bigas. Magiging 20 kilos. Magiging 20 pesos kilo per kilo ng bigas. Kaya nga sabi ko sa inyo, naalala ko pa yung 25 na kilo ng bigas, NFA na po yun. Tapos yung lagi namin binibili is 30 pesos per kilo ng bigas. Paano na yun? Masarap na ho ng bigas yun. Oo. Tapos yung dinurado nasa 41 to 45 ganun. Ganun ka. Pinakamahal ng bigas yun, yung 45 na yun. Or 41 pesos. Yun yung mga panahon na yun. Pero ngayon, walang nga.
Yung pinakamasarap na bigas, nasa 7 pa, 17 eh. Bilang na lang tayo ng ilang buwan, isang taon, 70 pesos na. Oo. Tsaka yung eto pa. Oh, speaking of may dagdag ko lang. Ako kasi nagsisigarilyo ako eh, pero hindi naman masyadong malakas. Ito hindi naman to kasama. Kung isipin nyo lang no, dati ang sigarilyo ay may tigli 5 piso pa, ngayon 10 na, kaya bawas-bawas na ako. Paano na lang, 'di ba may mga kasabihan yung mga nagsisigarilyo? Nasabi nila, pag naging 10 piso ang Marlboro, titigil na ako magyosi. Sa bigas kaya natin gawin yan? Na kapag nag 100 pesos na ang bigas, hindi na tayo kakain? Buti sana kung lahat ng lugar dito sa Pilipinas may matataniman ng kamoting kahoy, kamoting baging, saging, 'di ba? May makukuhanan tayo ng pagkain na pangtapal diyan sa bigas na yan kahit hindi na tayo magsaing. Kaso walang niya, iilan lang, puro probinsya lang po ang makakaranas nun. Paano naman yung mga tiga Maynila? Paano naman yung mga tiga dito sa Maynila? Tapos ipagmamalaki ng mga tansu vlogger na nung lumayas daw nung umalis daw or buwaba sa pwesto itong si Duterte ay 80 daw ang 1 kilo ng bigas. No, 'di ba? Napanood niyo 'yon nasa vlog ni Jarrett, ni Bobong Jarrett. Na ang lakas pa ulit-ulit niyang pinagsigawan na na 80 pesos daw yung kilo ng bigas. Oh. Kaya sabi ko fake news tong hype na baklang to eh. O tingnan nyo, saka fake newsan. Puta na, hindi alam ko kung anong idadahilan dun sa nilabas na artikulo ni na ebidensya ni Marlica. Sabi niya, munta nga kaya. Sabi niya sa vlog niya, asan yung niyan? Serial number. Tapos may mga parang may mga binura daw. Ha? Ubobo lang. Pag hindi kaya, wag mo nang ipagtanggol pag di kaya. Bigas, imbis na 20 pesos per kilo na kanyang ipinromisa at ang kanyang pinangalandakan sa kampanya, at mula sa 150 per kilo ang sibuyas ay umabot ng 800 pesos. And Eric, worse to me is that there are whispers of corruption involving his wife. Yes. And it's not being addressed. Tahimik lang. As usual, he's quiet. Parang hindi niya kayang mag-explain sa taong bayan. Wala bang tapang itong president na ito? Is he still fit to be president? Hindi niya kaya yung ganyan. So, hindi man lang mag-explain, 'di ba? Na merong ganyang whispers of corruption. Hindi na nga whispers, sumisigaw na nga. Oo, naghuhumiyaw. Naghuhumiyaw na nga yung tao. Apparent patterns of conduct of corruption. Halimbawa, bago natin na hiramin itong reference news from SMNI na kaibigan natin, kahit tayo po ay bumuo ng bagong programang Pilipinas Nating Mahal, hindi po may tatanggi mga kababayan na itinago nila at nabuking na lang later on ang 27 billion pesos na ayuda ni Martin at ni Bongbong at ng kanyang grupo sa DSWD at sa DPWH 140 billion pesos na ang pwedeng magpa-release lamang ay kapag ikaw ay kabarkada at kasabwat ng speaker. I'd like to read something na nakuha ko. Lupit nun. Sige. Sabi niya, I spoke to some of our politicians na sobrang-sobra na daw ang pagbibigay ng ayuda. Buhos kung buhos daw. To the point na nag-iisip na sila kung ano-anong sektor para ma-just. Buhos kung buhos? Hindi namin naramdaman. Ahoy, partida, sentro pa kami ng Maynila. Parang ni katiting na tulo ng bigas, wala kami naramdaman. Nasaan yung ayuda nyo na yun? Nasaan yung ayuda na yun? Tsaka bakit magkakaroon ng ayuda na wala namang sakuna? Dapat inaano nyo yan, inahanda nyo yan kung sakaling may trahedya na mangyari dito sa Pilipinas. Hindi yung magpapasiklab lang kayo
Sasabihin nyo may mga ayuda na ipinamimigay pero wala naman talaga. Saka yung ayuda na yan, para yan, nakaprepare yan para sa may mangyayaring sakuna. Doon dapat nilalaan. Diba? Ay wala naman nangyari sakuna. Bakit may lumabas na ganyan? Bakit naglabas ng ganyang kalaking pera? Tapos magmamalaki kayo na napakamatulungin nyo. Bakit? Sariling pera nyo ba yan? Tanungin ko nga kayo, sariling pera nyo ba yung pinamimigay nyo? Na kung makapagyabang kayo, yung tinutulong nyo sa amin, pera pa rin namin yan eh. Pera pa rin ng taong bayan yan eh. Tapos sasabihin nyo, mas matulungin kayo? Di putang animal. Mga duty punggol kayo ha? Yung ayuda. Di pa nga ubos yung first tranche, may second tranche na. Talagang sinusubuan nila yung mga tao ng ayuda. Yan po ang mga gawain na wala po kaming tutol sa ayuda. Shoutout Sir Frederick. Ang layunin ay para maampat ang paghihirap at kakulangan sa buhay ng mamamayan. Pero kung ang ayuda ay ginagamit para lituhin, linlangin at bilhin ang yan pa yung isa, no? Doon naman talaga mga kabiyaya, wala namang problema na magbigay ng ayuda. No, wala namang problema doon. Ang pinaka-problema kasi dito, ginagamit kasi yung salitang ayuda or yung pamimigay ng tulong sa mga kababayan natin para hindi magalit sa kanila, para hindi masilip yung mga baho na tinatago nila. Oy, Ma'am Precious, shoutout. Katulad niyan, 'di ba? Naghahanap ang sambayan ng Pilipino ng 20 pesos na kilo ng bigas. Kung ginawa nila, nagbigay sila ng ayuda para hindi na para sabihin ng mga tao na, "Ay, ang bait-bait naman nila. Ang matulungin naman pala si Tamba. Bakit nila binabatikos?" Eh kung hindi ka ba naman santamakmak na tanga, yung mga nakatanggap ng ayuda, hindi nyo ba alam pera nyo din yan? Pera din ng taong bayan yan. Diba? Kawawa kami na nandito sa ibaba, Sir Jay. Ba't sa ibaba? Tapos kayo, proud na proud kayo na matulungin si Tamba, matulungin si Marcos. Mga bobo ba kayo? Pera natin yan. Mga tanga. Bobo. Proud na proud pa kayo. Eh, yung binibigay sa inyo, pinaghirapan nyo din yan. Yan ang kailangan ng tao. Trabaho, hindi ayuda. O bakit? Mame-maintain nyo ba na kada buwan magbibigay kayo ng ayuda? Hindi, di ba? Mame-maintain nyo ba na Mame-maintain nyo ba na buwan-buwan nagbibigay kayo kada barangay ng ayuda? Hindi, di ba? Pero kapag ang mga Pilipino pinaglahanan nyo at binigyan nyo ng mga trabaho, mas maganda yung madadala nila yung panghabang buhay. Yun dapat. Katulad niyan, yung about dun sa binigyan ng lupa ni Tatay Digong ng mga ate. Yung mga ate, saan ba yun? Sa Baguio ba? Sa Boracay ba yun? Tama po ba ako? Bakit binawi yun ng gobyerno tapos pinalitan? Ang katwiran nila, hindi daw makapagtatanim yung mga ate dun. Hindi naman kailangan magtanim ng mga ate dun. Yung pamumuhay dun, yung binigay ni Tatay Digong na lupa para sa kanila, alam na nila kung ano yung mga kailangan nilang, kung ano yung mga dapat nilang gawin para kumita sila ng pera dun. Tingnan nyo, binawi yung lupa, pinalitan ng ibang lupa sa ibang lugar para daw makapagtanim yung mga ate. Tapos kapag nagtanim, para makapagtanim yung mga ate, sino makikinabang? Mga ate ba? Di gobyerno pa rin. Gobyerno pa rin may kinabang kasi nadagdagan ulit yung mga farmer dito sa Pilipinas. Yun ang gustong mangyari ng gobyerno. Diba? Yun ang gustong mangyari ng gobyerno. Biruin mo binigyan na ni Tatay Digong
ng lupa yung mga ate, tapos binawi nila, pinalitan nila para saan? Para daw makapagtanim. 'Di ba? Ano kayang klaseng mindset 'yun? Alam mo kung bakit, sir? Kasi prime spot 'yun lupa na pinamigay ni PR. Kaya nga double purpose kasi 'yun, kaya ginawa nila 'yun. Una-una, mapapakinabangan nila yung binigay ni Tatay Digong na lupa na 'yun para sa mga ate. Mapapakinabangan ng gobyerno 'yun. Ano nila sa mga negosyante 'yun. 'Di ba? Tapos yung kung saan naman nila inilagay yung mga ate, kung saang lugar na 'yon, nakalimutan ko lang kung saan nila inilagay yung mga ate na 'yan. Mapapakinabangan nila ulit 'yun. Gawa ng ang gusto nga ng gobyerno ay magtanim or makapagtanim yung mga ate, so dagdag farmer na naman. So dagdag na naman sila na mapapakinabangan nila. Yan ang hindi na yung iba tungtuwa. Ay, ang galing naman kasi yung mga ate binigyan ng lupa na pwedeng mataniman. Bobo. Tangina mo, na kayo ng kabubuhan ng gobyerno natin, nagtatanga-tangaan pa kayo. Ay, Ma'am Lodi, shoutout po. Ang ganda-ganda na nung pwesto ng mga ate dun sa lupa na yun, binawi. Para sila ang makinabang. Tingnan nyo kung gaano kagahaman yung mga yan. Blood nyo, tiglan nyo, baka nakita ko na naman to kahapon, di ko makita to eh. Ng taong bayan sa isang proyektong nakakaduda ang direksyon, lalo na ang People's Initiative at ang pananatili sa poder, term extension, at ang kanilang pagkakaroon ng maniobra sa saligang batas. At para malito at malinlang ang taong bayan, ay bubuhusan nila ng Mami Teresa Arong, shoutout po ay immoral. Sapagkat Doreen, niluluto na at niluluto sa sariling mantika ang taong bayan, hindi nyo pera yan, pondo ng mamamayan, dapat ginamit siya sa pangmatagalang solusyon. O, di ba? Eh kung ginamit yung pondo ng bayan na yun na nag-isip or nagplano sila para mabigyan ng mga trabaho yung ibang mga Pilipino na hirap makapaghanap ng trabaho, di pangmatagalan na mapapakinabangan ng mga Pilipino yun. Pero ang ginawa ay ayuda. Ayuda pang samantala lang naman yan. Anong tingin nyo sa mga Pilipino, hindi madiskarte? Hindi mo ang ginawa, pinang-ayuda. O sandali lang yun, wala na yun. Pero kung yung pera na yon, yung pondo na ginamit nila sa pang-ayuda, kung ginamit nila yon na para makapaglikha ng trabaho para sa mga Pilipino, di sana napakaganda nun, napakatagal pang mapapakinabangan ng mga tao. Kaso wala eh. Bagay, kapag sa ayuda nga naman, mas malaki ang kickback. Pag sa ayuda nga naman, mas malaki yung kickback, no ba naman? Pag sa trabaho, mag-aabono pa sila dun. Ay, naku po.